Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Marahang nilagok ni Elena ang laman ng wine glass niya habang walang tigil ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon gusto niyang lunurin ang sarili sa alak para makalimot ng tuluyan. Hindi lang pagkapahiya ang nangyari sa kanya kanina sa engagement party nila ni Sandro, kundi durog na durog din ang puso niya. Alam niya sa kanyang sarili na wala ng kasalang magaganap. Paano niya haharapin ang mapanghusgang lipunan? Alam niyang madidisappoint din niya ang Mami Beatrice niya. Mulit-muling napahagulhol siya. Niloko siya ni Sandro. Bakit ang galing nito magpanggap na mahal siya nito? At iyong mga araw na magkasama sila, isa lang palang pagpapanggap ang lahat ng mga iyon. Ilang beses na niyang gustong isuko ang sarili kay Sandro, pero hindi siya nito pinatulan. And she thought he just respected her. Iyon pala wala talaga itong interes sa kanya. Hindi lang si Sandro ang taong pinagkakatiwalaan niya maging si Eunice, na ang buong akala niya ay totoo ito. Niloko din siya nito at ngayon nga, may relasyon sila ni Sandro. Kung sana nakinig siya kay Jackson noong una pa lang, hindi na sana siya nasasaktan ng ganoon. Kaninang inihatid siya ni Jackson sa bahay niya sa Quezon City, ay umalis agad ito. Siya naman ay diretso agad siya sa minibar at kumuha ng wine at uminom niyon. Nakaisang bote na yata siya ng wine at ngayon nga naramdaman na niya ang kanyang pagkahilo. Ang dami ding tumatawag sa kanyang cellphone. Ngunit ni isa ay hindi niya sinasagot. Gusto niyang mapag-isa. "Sandro, please come back to me," hagulhol na sabi niya. Nagkalat na din sa sahig ang ilang bote na hinulog niya dahil sa pagwawala niya kanina. Nawala ang agam-agam niya nang tumunog ang doorbell. Mabilis niyang iniangat ang ulo at tumingin sa pintuan. "It must be Sandro." "Babe, I'm coming," sabi niya at mabilis na tumayo. Pasuri-suri siya naglakad sa pinto at binuksan iyon. Nawala ang pagkakangiti niya na mapagsino iyon. "Jackson, bumalik ka?" bulong niya. "How are you, Ellie?" he said, and Ellie? Parang ilang alaala ang pumasok sa kanyang utak sa mga sandaling iyon. Isa lamang ang tumatawag sa kanya ng Ellie. Walang iba kundi si Janos noong mga bata pa sila. "Bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo kanina na gusto ko mapag-isa?" Mahinang bulyaw niya dito. Alam niyang mahal siya ni Jackson, pero hindi niya talaga ito mahal. "You've grown into a beautiful woman," sabi nito. Nanginig siya sa sinabi nito na para bang may something iyon. "Anong sinasabi mo dyan? Please, umalis ka na. Gusto kong mapag-isa. Hindi ko kailangan ng kasama ngayon. Just lock the door when you go out," sabi niya at tinalikuran ito at muling tinungo ang minibar. Sinisiguro naman niya na hindi niya maaapakan ang mga bubog dahil nakasuot naman siya ng stilyeto. Muli niyang kinuha ang bote ng alak at tinungga iyon. "Ganyan ka ba tumanggap ng bisita?" Napakislot siya nang marinig ang boses nito sa kanyang punong tainga na nakapagpatayo ng kanyang mga balahibo. Ang buong akala niya umalis na ito. "Ano ba?" mahinang sigaw niya. Inagaw nito ang iniinom niyang alak at ininom nito iyon. Pilit niyang inagaw iyon dito. Pero dahil hindi niya naabot ay kamuntik na niyang ikinatumba sa kanyang kinauupuan. Pero naging maagap ito at nasalo siya nito.
Ellie, you're drunk. Stop calling me Ellie. Sigaw niya dito. That's what I used to call you before. Nangunot ang noo niya sa sinabi nito. Who are you? Pikit ang mga mata na tanong niya dahil parang anumang oras ay matutulog na siya. Hindi ito sumagot at naramdaman na lang niya na parang hinihili ang pakiramdam niya. Alam niyang binuhat siya nito. Jackson, gusto kong uminom. Sabi niya dito. Nalalanghap niya ang mabangong pabango nito na hindi naman ganun ang ginagamit ni Jackson noon. Nanunuot iyon sa kanyang ilong. Parang kakaibang sensasyon ang lumulukob sa kanya nang madikit ang katawan niya sa katawan nito. Naramdaman na lang niya ang kanyang likuran na sa malambot na kama siya. It's been a while since the last time I saw you. Nangunot ang noo niya sa sinabi nito. Pero hindi na lang niya pinapansin iyon dahil sa kalasingan niya. Dahan-dahan siyang bumalikwas. Jackson, hindi ba talaga ako mahalaga sa kanya? Bakit iniwan niya ako? Tanong niya kay Jackson na nakaupo sa tabi ng kanyang kama at ang mga paa nito ay nasa sahig. Hinawakan nito ang mukha niya. Of course, for me, you are the most precious woman I ever met before. Hinawakan niya ang magkabilang kuwilyuhan nito. Kung ganun bakit? Bakit niloko ako ni Sandro? Kapalit-palit ba ako? Hindi naman ako nagkulang, hindi ba? Ganito din ba ang naramdaman mo nung nabasted kita, ha Jackson? Hindi umimik si Jackson at pinakatitigan lang siya nito. Please, tulungan mo akong kalimutan si Sandro. Hagulhol niya. Hindi na niya alam ang gagawin kung papaanong sa isang iglap. Bigla na lang siyang iniwan ni Sandro. Kahapon lang masaya lang sila. Bakit hindi niya naramdaman ang panlalamig nito kanina? Noong nasa engagement party sila. What do you want me to do? Do you want me to murder that Ashol? Tanong nito nang nakangisi. Umiling-iling naman siya. She never wanted to kill anyone. Kahit sinasaktan siya ng mga ito. Wala siya sa sariling katinuan ngayon. Parang ang gusto niya saktan ang kanyang sarili at gusto niyang magising sa katotohanan na nawala na nga sila ni Sandro. Sa namumungay na mga mata, tiningnan niya si Jackson. Hindi ba't mahal mo ako? Please, make love to me, Jackson. Are you sure? Yes. Walang kagatul-gatul na sabi niya. I'm desperate to forget everything. Sa malamlam na mga mata, unti-unting lumapit si Jackson sa kanya at siya na ang nagkusang halikan ito. Pinulupot niya ang kanyang mga kamay sa leeg nito. Naging mapusok ang palitan nila ng mga halik at maging ang mga kamay nito ay naglakbay sa bahagi ng kanyang katawan. Hindi niya alam pero pakiramdam niya. Sumiklab kaagad ang init sa kanyang katawan. Hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili na nagugustuhan na niya ang halik ni Jackson. Kakaiba ang mga halik nito kumpara kay Sandro. Sandro? Nang muling sumagi sa utak niya si Sandro, ay kaagad niyang itinulak si Jackson. Get out! I'm sorry, but I can't. I still love Sandro. Muling hagulhol niya at tuluyan na siyang napahiga sa kama. Relax, Ellie. Saglit siyang natigilan ng maramdaman ang mga kamay nito sa kanyang paa, pataas sa kanyang hita. Nakaramdam siya ng panginginig ng katawan. Jackson, what are you doing? Sabi niya na nakapikit pa ang mga mata. Hindi ako nagpunta rito para mga musta lang. Tutulungan kitang makalimot. Pagkasabi niyon muli niyang naramdaman ang mga labi ni Jackson. Mulit-muli nagpaubaya naman si Elena. Wala nang katiting anumang pagtutol pa sa ginawa sa kanya ni Jackson. Wala na siya sa katinuan habang unti-unting tinatanggal ng lalaking kaharap ang lahat ng kanyang saplot.
Pakiwari niya iyon na ang lahat ng sagot sa kanyang pasanin ay ang dungisan ang kanyang sarili sa lalaking hindi niya mahal. Hanggang sa tuluyan na nga niyang ipinaubaya ang kanyang sarili. Nang magising si Eunice kinaumagahan ay ang yakap ni Jackson sa kanyang baywang ang unang nakatawag ng pansin sa kanya. Bagamat nahihilo ng kaunti ay dahan-dahan niya iyong tinanggal at nang magtagumpay siya ay mabilis siyang umalis ng kama nang hindi ito nagigising. She felt the sore between her tights. Marahan siyang naglakad. Hinagilap niya ang kanyang mga suot sa baba ng kama at pinulot ang mga iyon. Pero bago pa man siya umalis sa silid nito, sinulyapan na muna niya si Jackson na himbing na sa pagtulog. Mulit-muling nagtutuluan ang mga luha niya sa kanyang pisngi nang maalala ang ginawa nito. Nagmadali siyang lisanin ang silid nito bago pa man ito magising. Nang makalabas na siya ng pintuan, nahagip ng kanyang mga mata ang dalawang display sa lamesang kalapit ng pintuan. Pamilyar iyon sa kanya. Iyon ay ang souvenir na binili ni Jackson sa Iceland. Nangangatog ang mga kamay niya. Kinuha niya iyon at binasa ang mga nakasulat sa ilalim niyon. Napasinghap siya na mabasa ang mga iyon. It was Eunice and Jackson. Binitiwan niya kaagad iyon at lumabas ng pintuan at tinungo ang kanyang silid. Pabagsak siyang humiga ng kama at muling umiyak. Hindi na malaman ni Eunice kung ano ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Pero isa lamang ang gusto niya, ay ang makaalis muna sa kondo ni Jackson. Galit na galit siya sa ginawa nito at kailanman hindi niya ito kayang mapapatawad. Ipapakita niya kay Jackson na hindi siya ang dating mahina sa paningin nito. Pinunasan niya ang mga luha niya at masasabi niya iyon na ang kahuli-hulihang iyak niya para dito. Tinungo niya ang banyo at naligo roon. Isa lang ang makakatulong sa kanya sa oras na iyon at pupuntahan niya ito ngayon. Jackson, to be honest with you, you really look terrible. Natatawang sabi ni Horace nang tanungin niya ito kung okay pa ba ang hitsura niya. You're supposed to be cheering me. Hindi iyong ginagawa mong katatawanan ng hitsura ko. Is there any chance of cheering you? Tanong naman ni Chloe. Ano ba kayo? Huwag niyo na nga siyang pinagtatawanan. Kita niyo na ngang nalulungkot yung tao. Pagtatanggol naman ni Tasha. Nalulungkot? Wow! I didn't know na nalulungkot palang isang tigre. Muling kantiyaw naman ni Horace at muling tumawa. Nasabi na niya sa mga ito ang buong totoo mula sa kanyang plano at ang nagawa niya sa kanyang asawa. Wala na rin siyang pakialam kahit pagtawanan siya ng mga ito. Ang iniintindi na lang ni Jackson ay ang pangungulila niya sa kanyang asawa na isang buwan na niyang hindi ito nakikita. Halos ipahalugog na niya ang buong Pilipinas sa kanyang mga tauhan at hindi pa rin nila ito makita. Maging ang mga airports kung may pangalan nga ba na nakapag-flights ito abroad pero wala ring records. Naalala niya na magising siya ng umagang iyon. Hindi niya nabungaran ang asawa niya at nang i-check niya ang CCTV nila sa ibaba ng building, niwala itong dalang mga gamit at may sumundo rito na itim na kotse. Where the hell is she? He just hopes she's fine. Alam niyang pinagtataguan siya nito. Pero sino at kanino ito humingi ng tulong? Mababaliw na talaga siya. Wala nang mas masakit pa sa pagkawala ng kanyang asawa. Bakit hindi niya ito mahanap? Jackson, alam namin na mahirap ito para sa'yo. Pero please naman, fix yourself first. Sige ka, baka ma-turn off sa'yo si Eunice. Dahil sa itsura mo ngayon kapag nagkita kayo. Suhestyon naman ni Tasha at iniharap siya nito ng salamin na hawak nito sa mismong mukha niya. Ang buong akala niya si Tasha na ang pinakamatino sa magkakapatid, but he got it wrong. Nang tingnan niya ang mukha niya sa salamin, halos hindi na niya makilala ang kanyang sarili. Dahil mas sumaba pa ang kanyang balbas na dati inaahit niya iyon. Humaba na rin ang buhok niya. Inilayo niya ang salamin kay Tasha at muling tumingin sa malayo at tumangga ng alak. Kasalukuyang silang nasa yate sa Las Vegas ng 10:00 ng umaga na kung saan natatanaw niya ang malawakang karagatan. Habang sina Vandrex at Horay naman ay namimingwit ng isda at ang dalawang sina Tasha at Chloe naman
ay nakaupo sa bench malapit sa kanya. Isang linggo na siya sa California at nagliliwaliw dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Kinansela din niya ang lahat ng appointments niya. Ay wala talaga siya sa mood, singit naman ni Chloe. Iyan kasi ang napapala sa hindi nagsiseryoso. Singit naman ni Vandrex. Sort of. Sino ba naman ang may gusto kasi na ng purasahan, hindi ba? Si Tasha. Sis, ang saya-saya kaya nun, yung purasahan? Natatawang sabi naman ni Chloe. Chloe? Sigaw naman ni Tasha. Ginamitan niya ng lakas si Eunice para makuha ito. Ayos lang kay Jackson kahit ilang beses siyang punahin at konsensyahin ng kanyang mga pinsan. Dahil ito naman ang totoo. Parang wala nang saysay ang ilang araw na gumigising siya na wala ang asawa. Ang dami niyang gustong sabihin dito pero papaano niya gagawin iyon kung ayaw nitong magpakita sa kanya. Isang linggo na ngang hindi niya ito nakikita. Parang mamamatay na siya sa sobrang pananabik. Sa isang buwan pa kaya? Horace, lumapit ka dito. Napatingin ang lahat sa kanya na magsalita siya. What? Punch me. Utos niya sa gago. Nagkatinginan naman ang mga ito. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang sabi naman ni Horace at muling tuwang-tuwa ito. Just do it. Mariing utos niya. Oh, this is what I waited for a long time. Excited na sabi naman ni Horace at tumayo ito. Jackson, dadagdagan mo pa ba ang kapangitan mo? Gigil naman na sabi ni Chloe. Close your eyes, Ashwell. Sabi naman ni Horace. Why should I? Just hit me. Okay. Pagkasabi niyon isang malakas na suntok ang pinakawalan nito sa kaliwa niyang pisngi. Ngunit hindi naman siya nabuway sa kanyang pagkakaupo. Kailangan niya iyon at gusto niyang matauhan. Si Vandrex naman ay napailing-iling na lang. Habang ang dalawang pinsan niya ay pinapanood lang sila. Isa pa. Muling request niya. At muli siyang sinuntok ni Horace sa kanang pisngi. Malapit sa kanyang bibig. Pakiramdam naman ni Jackson biglang nabuhay ang dugo niya. Hinawakan niya ang nasaktan labi at tumayo siya. That's it. I'm going back to the Philippines right away. Niyakag na niya ang apat na umuwi na sila. Nang makabalik sila sa California, ay nagpagupit muna siya ng buhok. Pagkatapos ay dumiretso na siya ng uwi sa Pilipinas gamit ang private plane nila. At nang ilang oras na nakarating siya sa Pilipinas, kaagad siyang dumiretso sa Tagaytay. 12:00 ng hating gabi nang dumating siya. Imbes na dumiretso siya sa mansyon ay pumunta na lang siya sa bahay ng Talon. Ang alam ng kanyang ina at lola na nasa Tagaytay na siya. Nang marating niya ang Waterfalls House, kaagad siyang dumiretso sa minibar nito. Kumuha ng alak na maiinom. Naalala niya ang araw na nag-propose siya sa kanyang asawa. Imbes na gawing romantiko, sa ibang paraan ay pinuna at ininsulto na lang niya ito. Tinungo na niya ang itaas at natulog sa isa sa mga guest room. Walang kasawa-sawa si Eunice sa paglalangoy at pagbabalik pa rito nito sa swimming pool. Ganoon lagi ang routine niya tuwing nagigising siya ng umaga. Pampawala niya iyon ng pagkabagot habang kasalukuyan siyang nagtatago. Isang buwan na nakakaraan ng lisanin niya ang kondo ni Jackson. Nagpasalamat siya kay Lola Maria sa tulong nito na itago siya nito. Iyon nga lang ay nasa malapit lang siya na mansyon ng Tagaytay, sa kung saan sa Waterfall House na hindi raw pinupuntahan ni Jackson kung wala itong bisitang importante. Hindi pumayag ang matanda na lumayo siya at mas gusto nito na nasa malapit lang siya. Naamin na din niya dito ang lahat ng mga pinlano nila ni Jackson at ang hindi niya tunay na pagbubuntis. Galit na galit ito sa apo nito. Hindi dahil sa plano nila, kundi ang ginawang kapangahasan ni Jackson nang angkinin siya nito. Lahat ng iyon ay sinabi niya kay Lola Maria at humingi naman siya ng tawad at sinabi nito na wala siyang kasalanan. Pinagsabihan niya din ito na sana walang makakapagsabi sa kahit kanino kung saan siya nagtatago at nauunawaan naman siya nito. Maging ang mga katulong pinagsabihan din nito at ang mama ni Jackson, wala rin itong kaalam-alam. At hanggang kailan siya magtatago kay Jackson. Hindi niya din alam basta ang alam niya, ayaw na muna niya itong makita.
Nawala na ang pag-iisip niya kay Jackson nang mamataan niya ang isang figura sa loob ng swimming pool na papalapit sa kanya at nang malapit na ito sa kanya ay pareho silang natigilan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya na parang anumang oras ay sasabog iyon. Namamalikmata ba siya? Si Jackson ba talaga ang nasa harapan niya? Parang gusto na niyang kurutin ang sarili at nang kinapos na siya ng hininga, umahon na siya mula sa ilalim ng swimming pool. Kasabay niyon ay ang pag-ahon din ni Jackson. Parang tumigil ang pag-inog ng mundo niya nang magkatitigan silang dalawa. Sa nanlalalim na mga mata nito, nakita niya ang pagkagulat, tuwa at pagtataka. "Oh my God, I've been looking for you for a month and I'm glad you're safe." Sabay yakap sa kanya nito. "Jackson." Bumikig ang lalamunan niya sa pagkakabanggit nito sa pangalan niya. Para siyang nauupos na kandila sa pagyakap nito. Namimiss din niya ito, pero hindi pa iyon ang tamang oras para mapatawad ito. Nagpupumigla siya sa mga yakap nito. Bagamat hindi niya maabot ang paa niya sa tiles, ay hawak naman siya ni Jackson. "Bitiwan mo nga ako, Jackson." Bulyaw niya dito. "No, I won't let you again." Sabi naman ni Jackson at muli siyang niyakap nito. "Ano ba, Jackson? Are you going to force me again? Tinatakot mo ulit ako sa ginagawa mo." Galit na sabi niya. Natigilan naman si Jackson at natauhan sa sinabi ng asawa, kung kaya't agad niya itong pinakawalan sa kanyang pagkakayakap. Dahil sa ginawa ni Jackson, nagkaroon ng pagkakataon si Eunice para makalayo kay Jackson at umahon na mula sa swimming pool. Nagpupuyos ang kalooban na dinampot niya ang roba at sinuot iyon. Nakakailang hakbang pa lang siya nang muli niyang madama ang yakap ni Jackson mula sa kanyang likuran. Napasinghap siya at hindi makakilos. "I want you back." Bulong na wika nito. "Stop it, Jackson, will you?" Galit na sabi niya at tinanggal niya ang mga kamay nito sa kanyang baywang. Hinarap niya ito at ubod lakas na sinampal ito. "Our cooperation is over." Dinaman nito ang nasaktang mukha nito. "I'm sorry. Nagkamali ako. Ang pagkuha ba sa pagkababae ko ay patunay na isa akong inosente. Napakababaw mo. At dahil ba humingi ka ng tawad? Mababago ba nun ang lahat?" Galit na wika niya at pinakatitigan niya si Jackson. Huminga ito ng malalim. Hinding-hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko. Pero may magagawa ako upang pagbayaran ang nagawa ko. At hindi ako nagsisisi sa nagawa ko. Akala mo ba ganun lang kadali na mawawala ang lahat ng sakit na ibinigay mo? Salubong ang mga kilay na sabi niya. At sino pa naman ang may gusto na magsisi sa ganoong paraan? And knowing that na nasiyahan ka pa yata sa nagawa mo. It wasn't because of that. I promise. I'll make it up to you next time. Just give me a chance. Nakita niya ang paghihirap sa mukha ni Jackson. Pero hindi niya iindahin iyon at wala na siyang pakialam. Wala nang ibang pagkakataon para magsisihan pa tayong dalawa. Jackson, be matured enough. Ilakad mo na at pinirmahan nating divorce papers. At tapos na ang lahat sa ating dalawa. Naiintindihan mo ba? Galit na sabi niya at tinalikuran ito. Pero agad siya ulit nitong hinawakan sa kamay at muling iniharap. Well, that's pretty stupid. You know why? Because I can't have you. Nobody will. Jackson, enough. Bulyaw niya rito. Kung hindi pa ako nagpunta dito hanggang ngayon, pinagtataguan mo pa rin ako. Natigil siya sa paghakbang sa sinabi nito. Akala ko ba mahahanap mo ako kahit saan ako magpunta? Pero bakit yata nagkataon lang na nahanap mo ako? Dahil hindi ko alam na nasa malapit ka lang pala. Bakit hindi ko naisip yon? I think everyone know that you're here except me. I was about to warn you, Eunice, that my grandson is here. But I think it's too late. Sabi naman ni Lola Maria na kadarating lang at dala ang tungkod nito bilang suporta sa pagtayo nito. Okay lang po, Lola Maria. Granny,
You're hiding my wife all this time? Hindi makapaniwalang sabi naman ni Jackson. Hindi mo na asawa si Eunice. Nakakalimutan mo na ba na nakapirma na siya sa divorce papers ninyo? At ako ang tutulong kay Eunice para mapawalang bisa ang kasal nyo. Granny, hindi pa ako nakakapirma sa divorce papers na yan. At ano bang hinihintay mo? Pirmahan mo na. Kung anong ginawa mo sa kanya, ay hindi ko palalampasin. Please, Granny. Kahit ngayon lang, huwag na muna kayong makialam sa aming mag-asawa. Aayusin ko ang gusot sa aming dalawa. Tumalikod siya dahil asiwang-asiwa siya sa kahubadan nito, na ang tanging suot lang ay boxer shorts at kung maaari ayaw na muna niyang makita si Jackson. Please, Lola Maria, sabihin niyo sa taong yan na tapos na po ang connection ko sa kanya. Granny, tell her to give me one more chance. Hinarap niya ang matanda. Lola Maria, nagmamakaawa ako sa inyo. Ilayo niyo na po siya sa akin. Naiinis lang po ako kapag nakikita ko ang pagmumukha niya. Galit na wika niya. Granny, alam niyo yung isang buwan ko na siyang hindi nakikita. Look at me. Hindi niyo ba nakikita ang itim sa mga mata ko? Ilang gabi na akong hindi makatulog sa kakaisip sa kanya. Please, maawa kayo sa akin. Habang ang matanda hilong-hilo na sa dalawa kung sino ang kanyang susundin. Pero kailangan niyang gumawa ng desisyon para sa dalawa. Iho, please. Lumayo ka muna kay Eunice. Intindihin mo muna sana siya. No, I'll take my wife with me. At uuwi kami sa kondo ngayon. Sabi ni Jackson at akmang lalapit siya nang paluin ito na matanda sa paan ni Jackson na ikinahiyaw nito. Granny, hindi makapaniwala na sabi ni Jackson. Huwag mo nang hayaang magalit ako sa iyo, apo. At baka gusto mong ipakaladkad kita sa mga gwardya palabas na mansyon. Hala, umalis ka na dito. Nanlaki ang mga mata ni Jackson. Hindi ka naman siguro nagbibiro, Granny. Ay hindi. Huminga naman si Jackson. Fine. Kilala mo naman ako. And you know, I don't give up not until I succeeded. I will do everything to make you mine again. Sabi ni Jackson sabay tingin sa kanya bago ito tumalikod. Saka lang siya nakahinga na maluwag na mawala ito. Pasensya ka na sa apo ko, Iha. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang ugali niyang ganun. Tumangutango lang siya sa matanda. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya guguluhin ni Jackson. At hindi rin niya alam kung kailan siya aalis sa puder ng mga Sylvester.